Diyos, Ikaw ang magturo sa amin, not by our own might, O God, but by the power of the Holy Spirit. Reveal to us, O God, the key, O God, in the secrets of your kingdom, O God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo ang isang mangusap sa amin, at buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isipan, O God, upang ang mga salita mo na aming kakainin sa gabi ito ay tumingo at magrema sa aming buhay. Father, we thank you, Lord God, as we expect, O Lord God, your presence tonight, O God. Let the Spirit, let your Holy Spirit be upon us. Yes. Father, we thank you as we bring you back all the highest praise, glory, honor, and power. In Jesus' mighty name we pray. And all the saints of God will say Amen. 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 Tayo po makakaupo na. And then last time po ay pinag-usapan po natin yung tribulation. No? Ano nga ba yung tribulation? Ano yung pagkaintindi natin sa tribulation? Parang wala rito lahat. Amen. Yung tribulation, ito yung wrath ng ating Panginoon sa mundong ito. Pag wrath na sinabi, yung galit ng Diyos, yung balikwas ng Panginoon sa mga tao na hindi nagmamahal sa Diyos. No, at yung panahon po na yon, gusto ko lang po establish, yung po panahon na yon ng tribulation, wala na po yung mga saints. Sino po rito ang mga saints? Amen. Tayo po ang saints. Si Haley na kanas na Amen. Bakit? Kasi yung tribulation, no, katulad nga po nung sinabi po natin nung nakaraan, na doon pa lang sa rapture, kinuha na po tayo ni Lord. Amen? So yung nandito sa tribulation ngayon, yung mga tao na hindi kumilala sa Diyos. Amen? Mapa-Israelita o mapa-Hintil. Okay? In-establish lang po natin, ano? Kasi dito po sa ating pinag-aralan last week, yung Revelation 6, verses 1 to 8, nandyan po yung sinasabi natin na umpisa na nung tribulation. Amen? Pero bago po yun, no? Bakit nga ba nangyari? Bakit nga po naisulat ang revelation na ito? Ito po yung pinakita kay John na kung saan si John ay dinala ng ating Panginoon sa langit. At doon sa langit, no, nakita mismo ni John kung anong mangyayari dito sa mundong ito. Amen po? Amen. At yun po ay isinulat at maayos na nakita ni John kung ano yung mangyayari sa paggunaw ng mundo. Amen? At dito po, no, kung sa Old Testament, si Daniel, na vision niya lang kung anong mangyayari sa mundo, si John, ipinakita mismo sa kanya. Kanya nga po na isulat ni John yung Apokalipto, yung Revelation, no, o pahayag na sinasabi. Amen? At dito po tayo sa puntong ito ng tribulation dahil doon pa lang sa una, sa rapture, verse 12, yung sa Revelation 4, no, andun na tayo sa Panginoon. Amen? Kung naalala niyo yung timelines natin. So ito po yung background po noon, no? Yung background po noon na sabi ng ating Panginoon, ito po, no? Yung tribulation stage. Bakit? Kasi sinabi pa lang sa Revelation 3 na yung mga saints, tayo po, na kumilala sa ating Panginoong Jesus, ay kukunin na ng Diyos. Hindi na natin mararanasan yung paghihirap. Amen. Ngayon, kung gusto mong maranasan yung paghihirap, bahala ka. Amen? Pero ang Diyos, no, kukunin at kukunin niya ang mga anak niya. Amen po? Amen. Sino rito anak ng Diyos? Amen. Amen. Tayong lahat ay anak ng Diyos. At tayong lahat, no, ay may reunion doon sa langit. Amen? Sino rito gusto reunion sa langit? Amen. Si Henry lang ang gusto eh. Amen? So habang nagkakaroon ng reunion doon sa langit, no, nag-uumpisa na ngayon yung tribulation. At kailan mag-uumpisa ang tribulation? Sa panahon na pipirma ang Antichrist at ang gobyerno ng Israel. Amen? So doon po mag-uumpisa yung tribulation. Yung galit ng Diyos sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Amen? Now, habang nandun tayo sa langit, nandun po tayo sa judgment seat of Christ o yung Bema Judgment. Yung Bema Judgment, ito po yung habang nagkakaroon ng tribulation dito, yung Bema Judgment nagkakaroon ng awarding na kung saan ina-awardan tayo base sa ginawa natin na kabutihan sa Diyos, sa ikalulugod ng Diyos, sa ikaluwalhati ng Diyos.
So yung ginawa natin na kabutihan para sa Diyos ay may reward. Amen? Ngayon, kung ikaw ay nagbigay ng kawang gawa, no? Dahil sa puso mo, no? Ito'y tinitubok ng puso mo, may reward ka. Amen? O kung gusto mo na magpatuloy, no, na mag-aral ng salita ng Diyos at maghayag ng salita ng Diyos, may reward din po yun. Amen po? Sa judgment po yun, yung tinatawag natin na Bema judgment. Habang dito naman sa mundo, yung mga naiwan, no? Nung mga naiwan na hindi kumilala sa ating Panginoong Hesus, doon na nila mararanasan yung paghihirap, yung tribulation. Tignan po natin, yung tribulation na ito, 7 years. Bino mo, 7 years yung tribulation na ito. Yung 3.5 years, no, ay parang mali pa lang. Simple pa lang. Pero yung after ng 3.5 years, dahil dito sa puntong ito, i-break ni Antichrist yung sinay niyang covenant sa mga Israelita. No? At dito, dahil sila ang namumuno sa mundong ito, no, ang Antichrist na namumuno sa mundong ito, kaya na nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Amen po? But tayo naman, habang nagkakaroon sila rito ng gobyerno rito, habang nagkakagulo rito, habang naghihirap dito, ang mga tao, doon naman, amen, nagbibigayan ng reward sa langit. Amen? Ewan ko kung anong reward ay bibigay sa atin ni Lord. Amen po? So, nandun na tayo sa langit. Ewan ko, baka may big screen doon. Nakikita natin kung ano nangyayari dito sa mundong ito. We don't know. Amen? Now, after that, no, yung glorious appearing, after the 7 years, yung glorious appearing ng ating Panginoong Hesus, na kung saan kasama na tayo rito para mamuno sa mundong ito. Amen? And then, yung millennial kingdom. Amen? So, yun yung timelines. Eschatology po ito. Mahalaga po ito dahil yung iba kasi nangangarap pa na during mid-tribulation ay nandito pa sila. Tandaan po natin, pre-tribulation pa lang, kasama na natin si Lord para hindi na natin maranasan yung paghihirap na dadanasin ng mundong ito. Amen? At ngayon, kung gusto mong maranasan, sige, bahala ka. Amen? But I believe wala rito na gusto nun. Dahil makikita nyo kung bakit ayaw mo na pumunta dun sa tribulation. Now, sabi po rito, ng ating mga disipulo, tinanong ang ating Panginoon Jesus, Panginoon, kailan po ba magbubunaw ang mundo? At dito, isinalalay ng ating Panginoon, sabi niya, nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes. Famines and earthquakes. Sino nakakaalala ng Batang Negros? Yung mga payat na hindi kumakain, o doon sa Kenya, o doon sa Africa, na kung saan butot balat na yung mga tao, ganun ang famine, yung taggutom. No? And then sabi niya, all these are beginning of birth pains. All these are beginning pa lang pala yun. Yung beginning pa lang. Kung dito nga, magutom ka na ng, hindi ka na kumain ng isang araw talagang naglilipar ng mga kaldero. Amen? Pero dito, no, sabi niya, all these things are just the beginning. Umpisa pa lang. And take note, then you will be handed over to be persecuted and put to death. Ito yung mga mananampalataya, no? Ipe-persecute na. Bakit? Kasi ang namumuno na sa mundong ito ay ang Antikristo. At ang Antikristo, no, ayaw niya na makakita na ng mga Kristiyano. Amen? Now, take note, the end time, the word of Christ and the book of Revelation. Kinumpir lang po rito na kung saan the beginning of birth pains of sorrows, birth pains, preliminary trouble and evil in society. Preliminary, dito mo, ano ba preliminary? Patikim. Di ba? Patikim lang yan. No? And evil in society and nature, yet word evangelism continues. So, habang nandun tayo sa langit, tignan mo ha, habang nandun po tayo sa langit, evangelism continues. Merong ditong malalim na ibig sabihin ng Panginoon. Habang nandun tayo sa langit, kasi ang saints lang naman ang pwedeng mag-evangelize Ibig sabihin, no, may maiiwan pa rito na mag-i-evangelize. At yan yung tututukan din natin. No? Sa Book of Revelation, ito na po yung 7 seals. Yung 7 seals na sinasabi. No?
At dito, sabi niya, the great distress or the great tribulation, unparalleled trials. And then, ito na yung sinasabi naman, the 7 trumpets and the 7 bowls. The 7 trumpets and the 7 bowls and the beast. No, ini-establish na po natin para sa mga wala rito last week. And then, ito yung sabi ng Panginoon doon sa Matthew 24, the Son of Man coming. Ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, yung glorious appearing niya. That means, it symbolizes final triumph Christ. Kasi makikita mo rito na parang ang Antikristo na nga talaga ang namumuno. Ang siyang pinakahari na dito sa mundong ito. But take note, the Son of Man coming because of the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Amen? Na dito nga sa trial na ito, kasama tayo ng ating Panginoon. Amen? Now, take note. Sabi natin kanina, yung tribulation na hahati sa dalawa. Yung first half of tribulation, at saka yung second half, yung great tribulation. Yung sa first half, andito po yung sealed judgment. Tandaan po natin, no? Nandun na po tayo sa langit, nasa rapture na po tayo. Nandun na po tayo sa langit, wala na po tayo rito. Amen? Now, sa first half, ito yung 7 sealed judgment. Ito po yung tinatapos natin ngayon. At yung 7 trumpet. No, yun yung first half pa lang yun. Yung second half, o yung great tribulation, yung 7 bowls. No? Nakikita po ba natin? No? Now, here, hanggang sa yung glorious appearing ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nakakasunod po. Now, ito po yung sinasabi natin, 7 seals, no, 7 trumpets, 7 bowls. Para pag kumuha ka ng telescope, di ba, nilalarga mo malaki, tapos paliit, paliit, paliit. Tingnan niyo po, dito yung 7 seal, hawak niya yung 7 trumpet. No? Hawak niya yung 7 trumpet. Yung 7 trumpet, hawak naman niya yung 7 bowls. Now, ibig sabihin dito, yung 7 seals na ito, no, kasunod yung 7 trumpet, patindi ng patindi yung paghihirap. Amen? Nakukuha po. Kanya nga po, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Yung 7 seals and 7 trumpets, nasa first half ng tribulation o minor tribulation. At yung bowls naman, 7 bowls, yun yung great tribulation or major tribulation. Amen? Amen. Now, ito po yung details pa ng 7 seals na kung saan tinutukan natin last week, yung 4 horsemen. Amen? 4 horsemen, tapos susunod po yung 5th, 6th, and 7th. Now, yung 7 trumpets, ito rin, no? Tututukan din po natin yan. Amen? Iisa-isa na alaw po natin biglain. Kasi pag binigla mo, hindi maintindihan. Paglabas mo rito, ano naintindihan mo? Wala, nakalimutan ko eh. Yung bowl lang yung naalala ko. Sopas pala. Amen? Now, yung 7 bowls judgment din, no? Mahalaga po sa atin, bakit kailangan nating alam ito? Para ibahagi rin sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Kailangan malaman din nila ito. Kesa naman yung taghirap na at doon pa lang nila nalaman. Amen? Now, katulad nga po na sabi ko, yung 6, 1 and 2, dito po makikita natin yung first seal. Naalala niyo yung first seal? Ano ito? White horse. Maraming scholar na nagsasabi na ang white horse daw ang Panginoong Hesus. Pero marami rin scholar na nagko-contradict dito sa kanilang study. Bakit? Kasi dito sa first seal na ito, the white horse or the conquest, no? Ang itong, he possesses a bow. Ang Panginoong Hesus wala siyang bow. At itong bow nito, wala nga arrow eh. Amen? Ibig sabihin, may baril siya pero walang bala. Amen? Now, isa pa, he is given a crown. Ang Panginoong Hesus hindi nabigyan ng crown. He has already the crown. Amen? And his purpose, he goes forth to conquer. So, sa theory na ito, malalaman natin na hindi ang Panginoong Hesus ito. Unang-una, yung seal ay binuksan mismo ng ating Panginoong Hesus. So, imbis na binuksan niya, sir, pa rin ba yung white horse? Hindi. So, yung white horse is what we call yung Antichrist. Dahil ang Antikristo ay magaling mag-deceive. Amen? Now, dito sa first seal na ito, makikita nyo, minor pa lang. Minor pa lang tribulation tayo, no? Minor pa lang po tayo, no? Ibig sabihin po nito, no? Nakukuha ng demonyo, ng Antikristo, through deception ang tao.
through false prophets,